Sa ating pagtitipon ngayon, tayo ay inaaniyahang magnilay sa kabutihan ng Diyos na siyang nagbibigay buhay at umaakay sa atin kahit sa lambak ng kadiliman. Tayo pong lahat ay tumayo sa awit ng pagpupuri, How Great Thou Art. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay.
dakila sapagkat sa kabila ng ganitong karanasan, patuloy mo po kaming pinatatatag. Patuloy mo pong pinakikita sa amin na ikaw ay Diyos na tapat at sa anumang kalagayan ng buhay, Panginoon, kami po ay iyong sinasamahan. Sa gabing ito, Panginoon, ang aming pagpapasalamat, pagdakila sa iyong pangalan para sa buhay ng aming Ama, sa buhay ng Daddy Norbeng, sa buhay ng aming mabuting pastol. Salamat po sa buhay niya, na ang bawat isa, Panginoon, ay nakinabang kami. Salamat po sapagkat ginabayan niya po kami sa aming buhay na ito. Marami pong aral siyang itinuro sa amin, lalo tigit ang pagiging mabuting lingkod mo, Panginoon. Ngayon po, bagamat kami ay nalulungkot, kami naman po ay nagagalak sapagkat sa oras na ito, Panginoon, alam po namin na siya ay bumalik na sa piling mo. Sa isang lugar kung saan, Panginoon, ipinangako mo ang buhay na walang hanggan. Ganun pa man, Panginoon, inaaniyahan po namin ang iyong banal na presensya ang sumama sa amin sa gabing ito ng pagsamba, ng pasasalamat, pagkilala sa buhay ng Daddy, ng Lolo Ombeng, sa kanyang matapat na paglilingkod sa iyo, sa iyong iglesia, sa kanyang pamilya, sa komunidad na kanyang ginalawan, Panginoon. Kaya, O Diyos, puspusin mo po kami ng iyong presensya, ng iyong kapayapaan, at patuloy pong dumaloy ang kapayapaan sa puso ng bawat sa amin mula sa iyong banal na Espiritu. Wala po kaming masabi kung hindi salamat, Panginoon. Salamat po. Ikaw po ang manguna sa amin sa gabing ito, gayon din sa iyong anak na ititindig. Naway ang mensahe mo, Panginoon, ang marinig ng bawat isa. Puspusin mo po ang kanyang labi ng iyong karunungan. At ikaw po ang patuloy na marinig ng bawat isa sa amin, ang iyong pagliligtas, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, higit sa pamilya po ng Daddy na ngayon po ay nangungulila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo'y aming tanggapin. Maaari na po tayong maupo para sa sagutang pagbasa mula po sa aklat ng mga awit, kabanata 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan.
ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo ay langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihay, pag-ibig. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Nasa sandali po tayo ng salita ng pakikiramay. Ito po ang panahon para sa atin. Ang Di Armas, Urbania at Oval United Methodist Church ay nakikiisang damdamin po sa pamilya po ni D.S. Norberto Ramos. In everything, always give thanks to the Lord. Mahirap pong magpasalamat sa ganitong pagkakataon dahil meron pong namatay. Ang buhay daw po at ang kamatayan ay isang biyaya at pagpapala mula sa atin pong Panginoon. At ito po yung ipinagpapasalamat natin sa gabi pong ito. Dahil yung buhay po ni D.S. Norberto Ramos ay naging makabuluhan sa bawat isa sa atin pong lahat. Kaya sa pamilya po ng Ramos, congratulations po sa inyo pong lahat. God bless po. Magandang gabi po. Mula po sa pamilya ng Kawan at sa pamilya ng mga De La Cruz. Wow. Pastor, mamaya na. At Martinez, pinapaabot po namin ang pakikisang damdamin at taos pusong pakikidalamhati sa pagyao ni Daddy Pastor. Tatawagin ko na po siyang Daddy Pastor kasi sa totoo po, si Pastor Ramos, mula nung magkakilala kami, Pastor Ramos nang naitawag ko agad. Gusto ko pong magmano, hindi ako nakapagmano kasi pagkakita sa akin, pinari na po ako. So, ganun po siya ka-close sa mga miyembro. So, nung nakilala ko po si Nora Del, konting tulog lang po pala ang diferensya namin, pero hindi na nga ako nakapagmano. Pero yung huling simba po ni Pastor sa Kawan, totoo, nagmano na po ako. Kasi, siguro po, ano na rin talaga yun. Pero si Pastor, pwede kong sabihin na siguro siya po ang naging huwaran ko. Bakit ako naging ganito kasigasig, kaaktibo. Minsan po tinanong ko siya. Kasi maraming nagsasabi sa akin na ganon, magpastor ka. Pero sa totoong, ano ko po, hindi ko maisip na ako yung maging pastor. Pero tinanong ko siya, sabi niya, yun kasing calling, hindi nakamuka nung panahon ng mga ni Yahweh na
kinakausap ni Yahweh ang mga lingkod niya. Ngayon, ang bali sinasabing calling, yung mga mga nasa paligid mo na nagsasabing ganon. So, ayoko po talaga maging pastor, pero gusto ko po talagang maglingkod sa Diyos. Siya po ang naging idolo ko at pwede ko pong sabihin, nung minsan nagsalita po ako, sabi ko, doon sa message may nakasabi, let your actions reflect God's love. So, ibig sabihin, yung pong mga small gestures, dapat daw po makita sa atin yung sa ating kilos, sa ating ugali, si Jesucristo. Pero bababaan ko na po ng konti. Makita sa atin, sana sa ating mga ugali, yung ugali ni Pastor Amos. Kasi po, dala-dala niya talaga yung patience, humility, at napaka-compassionate pong tao ni Pastor. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat at pinapaabot ko po ang aking pakikiramay sa buong pamilya ng Ramos. At hindi naman po katagalang nakasama ko si Pastor Ramos, kaya maiksi lang po ang itatagal ko rito. Kaya ang hindi ko po makalimutan sa kanya ay kung gaano siya kapursige na maitayo ang kasalukuyang kawan ni Kristo. Buhat sa isang maliit na simbahan na bukod sa mainit na ay binabaha pa, nagpumilit siya na makakuha ng isang lupa. Walang oras na hindi siya palagi siyang kumikilos, gumagalaw upang mabili yung lupa ang kinatatayuan ng kawan. Doon ka nakita kung gaano siya kapursige. Pag sinabi niyang kinakailangang makuha, palagay ko kinakailangang makuha, talaga ang Diyos ay talagang nasa Kanya. Yan ang hindi ko maaaring makalimutan sa Kanya. At isa pa, siya ang mga naging inspirasyon ko para siya ang nagtutulak sa akin nung ako'y nagpipreach pa. Siya ang palagi nagtutulak sa akin, pinapadala ako sa Capiz, hanggang sinabot kami ng Baguio roon. Ewan ko mga kasama ko na mga taga rito na may hawak sa Capiz. Siya po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para tumatag ang aking pananampalataya at si Manang Del. Palagi niyang kasama na labis akong natutuwa at nakita ko si Manang Del na malakas pa ngayon at talagang pinapakita ang kanyang tapang. Kaya maraming po salamat sa gabing ito. Bagamat nakakalungkot, ay kinakailangang tapangan natin ang ating kalooban pagkat tayo lahat ay umaabot at darating sa ganitong kalagayan. Maraming salamat po at magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Mula po sa pamilya namin, ng mga De La Cruz at Martinez, pinapaabot po namin sa pamilya Ramos ang aming pakikiisang puso at pagdadalamhati sa pagpanaw po ni Pastor Ramos. Pasensya na po, hindi ko maiiwasan maging emosyonal kasi hindi lang po pastor ang turing ko kay Pastor Ramos, kundi isang ama. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano siya naging bahagi ng aking pagkabata, ng aking pananampalataya, at kung paano siya naging inspirasyon sa paglilingkod. 9 na taong gulang po ako nang unang ma-assign si Pastor Ramos at ang kanyang pamilya sa Bulacan Central UMC na ngayon ay Tree of Life UMC. Sa akin pong murang gulang, kasi dinadala kaming magkapatid ng aking mga magulang sa kapilya ng maaga. Pagdating po namin, makikita na po namin doon si Pastor Ramos.
Naghihintay po siya, sinasalubong ang bawat miyembro na dumadating. Si Ate Del, si Pastor Ramos, palagi po silang may mainit na ngiti at pagkamay sa bawat miyembro. At tama po yung sinabi ni D.S. Mel Sarangaya kanina. Pag pumasok ka sa bahay pastoral, mainit na kape naman po yung sasalubong sa inyo. At sa mga bata na nagsa-Sunday school, kahit po maliit na biskwit, meron po kami. So, maliit na bata pa lang ako, nakita ko kung paano si Pastor, si Ate Del, sa kanilang dedikasyon, yung commitment nila sa paglilingkod. Hindi lang po 100%, more than that po. Noon pong, hindi pa po yan, wala pa pong daughter churches, ang Bulacan. Ilang barangay po ang nasasakop ng iglesia. Pero bawat araw, si Pastor Ramos, naglalakad. Kami po kasi ay parte ng Purok 5. So dadalawin niya po yung bawat miyembro sa Purok 5, maglalakad siya hanggang Perez, hanggang sa dulo po ng Taliptip, nakakarating. Walang pagod, walang reklamo. So doon po sa aking pagtanda, nakita ko po kung paano dapat na maglingkod ang isang miyembro. Nag-alis po si Pastor Ramos noon, na-assign sila sa Malolos. Matagal na nawala sa iglesia sa Bulacan Central. Bumalik po siya, pagkatapos po ng kanyang retirement, nagbalik po siya at na-assign po siya sa Tree of Life ng 1 taon. Pagkatapos po ng 1 taon, nalipat po siya sa Kawa ni Cristo UMC, yung isang napakaliit na iglesia. Pero kay Pastor Ramos po, walang malaki, walang maliit na iglesia. Kung alam niyo po, na-assign po siya sa Central Church. Isa sa pinakamatanda at pinakamalaking iglesia sa buong Pilipinas. Naging administrative pastor po siya. Pero kahit po siya saan pumunta, yun pong paglilingkod niya, 100% po at more than pa. Ako po ay taga-Tol, pero lumipat po kami sa Kawa ni Cristo upang samahan ng aming matandang ina. Kasi mas malapit po ang Tol, mataas, hindi na kayang akyatin ng nanay. So nagpasya po, nagpaalam kami sa Tol, lumipat kami sa Kawa ni Cristo. Si Pastor Ramos po, nung malaman niya na, kinumbinsi niya na ako, transfer na natin membership mo. Sabi ko, pwede namang associate. Iba po si Pastor Ramos pagka nagplano. Yun po pala may pinaplano siya sa akin. Kinausap niya ako one time after ng service. Sabi niya, Beth, mag-chair ka ng council. Sabi ko, ay, Pastor, hindi ko yan kaya kasi, alam po niyo, hindi naman po ako yung legitimate na taga-Kawan. Marami po yung mas matanda at legitimate na member, bona fide na member. Ako po ay bagong attend lang. Pero alam niyo po si Pastor Ramos, iba po yung convincing power niya eh. Para pong pag siya yung kumausap sa'yo, hindi ka makakahindi kasi parang si Lord yung nagsasabi sa'yo na tanggapin mo. So ilang beses, pauna, pangalawa, pangatlo ayaw. Yung pangatlo na pa-oo niya po ako. Tapos ang sumunod po namin pag-usapan, bet plano natin, bibili tayo ng lupa. Pastor, saan naman tayo kukuha ng pera? Magpapatuyo tayo ng church. Pastor, wala pa tayong lupa. Bet kakayanin natin ito. Ito po yung hindi ko palagi makakalimutan sa Kanya. Huwag na huwag nating pagdududahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ibukas natin ang ating palad. Manalig tayo sa Panginoon, ibibigay sa atin. Ganon nga po yung nangyari. Kaya nung nag-iisip po ako, sabi ko, tinahalin tulad ko si Pastor kay Propeta Nehemiah. Kasi si Pastor Ramos po, builder siya talaga. Nagtatatag po siya. Pasensya na po kung medyo mahaba. Sabi ni Kalino, konti niya lang nakasama si Pastor na panahon. Ako po kasi medyo mahaba. Kaya pagpasensyahan niyo na po kung mahaba. 1970 nung una, tama po ba? 1970 nung ma-assign siya sa Bulacan Central. Siya po ang nag-asikaso na magtatag ng Bulacan Ecumenical Kindergarten School. 55 taon na po yung nakakaraan. At
ang eskwelahan pong ito mula sa pagiging kindergarten, nagkaroon ng elementarya, ngayon po ay may high school na. Ito po ay sa pamamatnubay ni Pastor Ramos. Noon pong lumipat siya or ma-assign siya sa TOL, hindi pa po tapos ang kapilya. Marami pang kulang. Marami pa pong kulang. Wala nang pondo. Pero nung dumating po siya, miniting niya ang konseho ulit, paumpisahan natin. Pastor, ito lang yung pera natin. Hindi, dadating yung pondo. Alam niyo po, napakalaking pasasalamat. Kasi sa TOL sila nagdiwang ng anibersaryo ng kasal. Alam po ba ninyo na hindi sila humingi ng anumang regalo para sa kanila? Humingi po sila ng regalo para sa iglesia. At ang lahat ng nalikom, binigay po yun sa iglesia. Kaya natapos po yung TOL. Napakalaking pasasalamat sa pamilya Ramos at sa Panginoon. Ito nga pong huli. Ito pong Kawan ni Cristo UMC na kasabihan sa distrito na kaawaan ni Cristo. Sabi ni Pastor ni D.S. Mel kanina, gusto na niya yung isara. Totoo po yan kasi nasa konseho ako ng Kawan. Pero pinaglaban po yan ni Pastor Ramos, ni Pastor Toquero na hindi po yan ipasara. Paglipat po ni Pastor Ramos sa Kawan, unti-unti sumisigla. Sumisigla, masigla. Hindi lamang miyembro, hindi lamang pagbibigay, hindi lamang mga gawain. Pati po ang paggawain. Alam po ba ninyo na nag-umpisa kami sa pagpapagawa ng iglesia? 300, 400,000. Bibili ka ng lupa na 600,000 plus. Magpapatayo ka ng iglesia. Wala. Pero sa kabutihang loob ng Panginoon at sa matapat at masigasig na pamumuno ni Pastor Ramos, nakikita po ninyo ngayon ang aming iglesia. Maganda, maayos, matatag, hindi binabaha. Yun pong nakikita ninyo na dating kaawaan ni Cristo ay isang iglesia na nagkaroon kami ng award na nanggaling at pagkilala sa distrito nung panahon po ni Pastor Ramos. So, tunay po na naging inspirasyon ang kanyang buhay, hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat. At alam ko, ang pananampalataya niya ay patuloy na magsasalita sa bawat isa sa atin. Sa mga taga-Kawan, siguro pag nakita natin palagi yung ating iglesia, palagi nating masasabi, ito ang iglesia na pinamunuan ni Pastor Ramos. Marami pang magiging pastor. Marami pang mga manggagawang darating. At nais ko na sana si Pastor Ramos ang ating maging inspirasyon, ang ating maging halimbawa sa ating buhay pananampalataya at ating buhay paglilingkod. Pastor Ramos, saludo kami sa iyo, isang buhay na a life well lived. At alam ko po na lalong napapurihan ang Panginoon sa iyong pagpunta at pagdating sa langit. Salamat po. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Kung ang Ate Beth po ay nagkwento o nagsalaysay tungkol sa na naging bahagi o malaking bahagi ng ating Lolo Pastor sa aming iglesia, ibabahagi ko naman po ang naging bahagi ni Lolo Pastor sa aking pamilya. Nung ako po ay umalis upang magtrabaho abroad, naiwan ko po ang isang anak na elementarya, high school at college. In 2 years or 3 years, umuwi ako at nakita ko po na yung aking mga anak ay lumalaking mga mabubuting tao, mabuting miyembro ng iglesia. At nung ako po ay magretiro, lahat po ng aking anak ay tapos na sa pag-aaral. Mabubuting mabubuting tagasunod ng Diyos,
mabubuting mga miyembro ng Kawan ni Kristo. At iyon po ay dahil sa paggabay ng Panginoon, ng ating pastor, ng ating manggagawang diakonisa. Malaking bagay ng aking buhay ay iniwan ko, malaking bagay ng aking responsibilidad ay iniwan ko sa aking may bahay at sa ating iglesia. Malaking pasasalamat ko po kay Lolo Pastor sapagkat ang aking mga anak ay lumaking mabubuting tao. Maraming salamat po, Daddy. Salamat po sa inyong pamilya, kay Ate Grace. Mami, maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po sa Panginoon. Pasensya na po kayo kung may halong iyak kasi hindi ko mapipigilan yung damdamin ko sa mga kabutihan ng ginawa ng aming pastor. Alam po ninyo, si Pastor Ramos, nang dumating po sa Kawan ay hindi pa po siya dumarating. Nag-uusap-usap na po yung matatanda na ang kukuhanin nila ay si Pastor Ramos. Ngayon po, ang pinagtatalunan nila, kukunin natin si Pastor Ramos. Mahalang ano doon, mahalang ipapayad natin kasi malalaking iglesia ang kanyang natitistinuhan. Ngayon nga po, hindi naman po ako kasi bago pa lang ako doon. Basta nakikinig po ako sa usapan ng mga matatanda na iglesia. Ang sabi po ay, paano po yun? Kailangan nating kuhanin siya dahil nagpresenta na siya na papayag na siya na maging pastor na aming iglesia. Ngayon po, ang tanong po ng aming nakatatandang iglesia, Pastor, magkano bang bibigay namin sa iyo? Ang sabi ng Pastor Ramos, huwag niyo intindihin ang ibibigay. Kasi hindi yun ang purpose ng aking pagpunta dito sa inyong iglesia. Kaya napakabuti niya, Pastor, dahil inakay niya kami sa tama, tinuruan kami sa tama, at walang kapaguran na siya ay pumupunta sa mga Bible study. Saksi po ako. Kung saan-saan po kami nakakarating na bahay-bahay, tatawid kami ng ilog, may baha, may putik. Pero sige pa rin siya. At ang isang malaking bagay po na ginawa niya sa aming buhay, sa aming sambayan, sa pag-akay niya po sa amin, ang akin pong mga apo, ang akin pong mga anak, ay naaralan niya ng mabuting balita. At napakalaking bagay po sa amin ang ginawa ng aming pastor. Sabi nga ng iba, wala namang magagawa, matanda na ang pastor ninyo. Bakit? Pero sa nakita ko, mas higit pa siya sa mga nakababatang pastor yung kanya mga ginagawa. At ako po ay isa na sa nagpapatotoo na kasama ko siya sa lahat sa hirap at ginhawa dahil lahat ng problema ko, sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, Pastor, pray mo kami dahil marami kami problema. Pero napakabuti ng Diyos kay Pastor kasi lahat ng mga panalangin niya, tinitig ng Diyos, malakas na sa itaas kasi talagang puro paglilingkod niya sa tao. Salamat naman at naturuan niya kami. Ang aking mga apo ngayon ay patuloy na naglilingkod sa aming iglesia. Sabi ko nga ngayon, sino pa ang aking masusumpungan ng mga problema ko kung wala na siya? Wala ako ibang sinasabihan ng mga problema ko kundi siya lang. Ngayon wala na si Pastor. Salamat sa iyo po. Salamat po, Pastor Ramos. Napakabuti mo, Pastor. Salamat po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Konti lang po sasabihin ko. Ang pagkaalala ko lang po kay Pastor, naalala ko po nung lumipat kami from 2 to 4. Yung po kasing lupa na yon, may problema po yung lupa na yon, kaya meron mang gustong bumili, hindi po natutuloy kasi mahirap daw pong ayusin. Naalala ko po si Pastor noon na talagang napakasigasig niya pag may gusto siya. Pinuntahan niya po lahat nung sinasabing may kinalaman dun sa lupa na yon. Pinuntahan niya po yun isa-isa. Tapos talaga pong nilakad niya, lumuluwas po siya na talagang inasikaso niya po yung mga kakailanganing mga papel po doon sa church para maging maayos po yung pagkakasali nun sa kawan ni Kristo. Kaya nakita po namin yung talagang pagiging masigasig ni Pastor, masigasig sa gawain, masigasig sa Bible study. Tsaka isa pa pong naalala ko sa kanya yung pag po Santa Cena, pupunta po siya sa mga may sakit. Tapos sa hapon po, dadala niya po ng komunyon, pagpe-pray niya. Talaga pong si Pastor Ramos talaga pong natatangi. Natatangi po yung kanyang mga katangian. Salamat po sa Panginoon na ipinagkaloob siya sa amin sa kawan ni Kristo. Talaga pong napakalaking niyang pagpapala sa amin. Yun lang po. Salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Nung nalaman ko po na mahingaw na po ang Lolo Pastor, nasa school po ako noon eh. Nagbabantay kay Sinag. Di ko na napigil yung sarili ko. Bahala kayo kung makita niyo ako umiiyak. Talagang napahagulgul na ako noon. Kasi kung merong pangatlong lolo akong matuturing, talagang si Lolo Pastor talaga. Napakaraming importanteng bagay sa buhay ko na involved si Lolo Pastor. Magmula nung kinasal kami, binyag ng anak ko, hanggang sa nag-business ako, siya pa yung model ng t-shirt. Talagang hindi ko mahanap yung salita kung paano siya naging inspirasyon sa amin bilang isang iglesia. Kasi hindi lang basta pastor yung turing namin sa kanya. Kasi tumindig talaga si Lolo Pastor bilang tatay ng iglesia, ama ng iglesia. Sa lahat ng aspeto talagang nariyan siya para sa inyo. Totoo yung sinabi ni Ninang Beth. Iba yung convincing power ni Pastor. Kasi dati, sa church, pagkita-gitara lang ako, ate, tayo, upo. Ganun lang ako. Pero, malaking parte ng buhay ko kung paano niya ako pinush para maging, hindi ko masasabing mahusay na leader, pero kung paano natin dapat gamitin yung buhay natin sa Panginoon. Jonas, ikaw yung magle-leader. Hindi ko alam anong gagawin ko noon, pero nginitian lang ako eh. Ngumiti lang sa akin. Sige ka ako, pastor, ako na yan. Hanggang sa kung nasa ng kawan ngayon, kung paano kami naglilingkod. Ang hirap hanapin ng salita kapag tayong malalakas, tatama rin tayo. Tapos sila yung nakikita namin. Dahan-dahan pumapasok sa church. Minsan sila pa yung nauuna eh. Mahihiya ka na lang talaga eh. Iba yung binigay nilang inspirasyon. Iba yung pinakita nilang pananampalataya. Hindi lang si Lolo Pastor, si Mami, as in buong pamilya nila. Pinakita nila yung tunay na paglilingkod. Paglilingkod na merong pag-ibig.
Ito yung tinuturo sa atin eh. Kapag walang pag-ibig, baliwala yung mga paglilingkod nyo na yan. Kapag hindi kayo nararamdaman ng miyembro nyo. Si Lolo Pastor, siya talaga, ang hirap hanapin ng mga salita, kahit mga pangit na salita, hindi mo rin makita eh. Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Pero hindi ko mapigil yung sarili ko. Nung mga panahon na nagkakasakit na si Lolo, nadalas ma-confine. Umahanap talaga ako ng paraan na makadalaw kay Lolo, mapuntahan, mayakap. Kasi napakaraming pagkakataon tayo yung pinapanalangin niya. Sa mga pagkakataon na nahihirapan siya physically, alam ko, yung mga prayers natin, napakalaking bagay nung kay Lolo Pastor. Sa buong iglesia ng Kawan, Lolo Pastor, hindi na maalis yung pangalan mo sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Kung paano ka naging halimbawa, lahat ng naiambag mo. Nung pinapanood ko kanina yung mga live, sabi ko, grabe, pinapakinggan ko yung mga patotoo. Napakaraming buhay yung nahipo ni Lolo Pastor. Ngingitian ka lang, mababago na yung mood mo talaga. Totoong ngiti, totoong pagpapakatao, totoong lingkod ng Diyos. Lolo Pastor, maraming salamat po sa halimbawa na binigay niyo para sa amin kung paano kami dapat magpatuloy. Lolo Pastor, maraming salamat po at sa buong sambayan niyo na naging bahagi ng Kawan. Hindi po namin makakalimutan si Lolo Pastor. Nag-post ako ng picture nung nakaraan. Sabi ko, yung mga picture ng pinagsamahan namin ni Lolo Pastor, yung pinaka-paborito ko dun, yung paghuhugas ng paa. Si Lolo Pastor, inugasan yung paa ko. Kasi ito yung example na nais natin ng Panginoon, yung magpakababa tayo para sa mga kapatid natin, ipadama natin yung pagmamahal natin. Kaya, Pastor, Lolo Pastor, maraming salamat po sa lahat. Alam ko po na kung merong grade yung buhay ni Lolo Pastor, baka lumagpas pa to sa 100 eh. Sobrang bait eh. Kaya Lolo Pastor, maraming salamat po sa inspirasyon po na iniwan niyo sa amin. Yung lahat po ng iniambag niyo sa lahat po, hindi lang po sa Bulacan, maging sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas bilang Metodista, bilang lingkod ng Panginoon. Alam ko na habang buhay nating dadalhin yun kay Mami. Mami, maraming salamat po sa buhay niyo ni Daddy. Patuloy niyo pong maranasan ng pagyakap ng Panginoon. Mula po sa pamilya ng Kawan ni Cristo, taos puso po kami nagpapasalamat sa buong pamilya Ramos. Lolo Pastor, maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Inyo po akong samahan sa pagbasa sa 2 Timoteo, Kabanata 4, at may mga talatang 6 hanggang 8. At ganito po ang sinasabi. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa pakikipag o paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik
sa muli niyang pagparito. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Makakarinig po tayo ng mensahe ng awit mula sa Kawan ni Cristo United Methodist Church.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Alam niyo, hindi ko po alam kung anong gagawin ko dito. Bigla akong tumangkad eh. Masarap pala yung nagsasalita ka na matangkad ka. Alam niyo po, noong nagkasakit si Daddy at ako po yung nadestino na sakawan, meron po siyang isang binilin sa akin. Ang sabi po niya sa akin, binubulong niya after nung worship na nakapagsimba siya, ingatan mo ang kawan. Alagaan mo ang kawan. Kaya yun yung isang tumatak sa aking isip na talagang mahal na mahal ni Daddy Norbing ang kawan ni Cristo UMC. Sabi nga ni Kuya Nards, iyan yung baby niya. Baby ni Daddy Norbing ang kawan eh. Kumbaga sa anak, yan ang bunso niya eh. Kasi doon niya pinokus yung kanyang ministry. Kasi kahit sa pagre-retiro niya, doon niya mas pinili na maging honorary member. Hindi doon sa malalaking church na nadestinuhan niya. Sapagkat yung kanyang puso ay talagang inilaan niya na sa mga kaanib at iglesia ng kawan ni Kristo. Bagamat siya'y taga-Ubando, pero wag po kayo magselos. Ang mahal ni Daddy ay ang kawan ni Kristo. Wag po kayo magseselos. Siya po ang nagsabi nun sa amin. Kaya doon, makikita natin na ang isang lingkod ng Panginoon, kagaya nung binasa natin sa Timoteo, sapagkat ako'y ihahandog na ng aking sarili, malapit na ang oras ng aking pagpanaw. Alam niyo po, pagka sinasabi nating pagpanaw, may kalungkutan, may pagtatanong, meron bang naglalaro sa ating isip, bakit ba sa amin ito nangyari? Bakit ba sa aking pang minamahal nangyari ito? Pero kung titingnan natin, isang buhay na inalay ang pananampalatayang patungo sa buhay na walang hanggan. Yan yung isang magandang titulo na pwede nating pagbulay-bulayan sa gabing ito. Sapagkat ang buhay ni D.S. Ramos at yung kanyang pananampalataya ay hindi patungo dun sa salitang fame o pagkasikat. Ito ay patungo doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa ating lahat. Kaya bilang ako po yung nung nag-a-apply po ako sa BOOM na magpapastor, sila Daddy ang miyembro ng BOOM nun eh. Talagang natatakot kami kasi alam namin mga master of Master of Theology and Exegesis. Kung paano magpaliwanag ng Biblia, talagang may matututunan ka. Pero alam niyo po, nung nandun kami sa sulok, yung mga bagong magpapastor, sabi niya sa amin, huwag kayong matakot. Kasi hindi naman kami ang magpapasa sa inyo, kundi ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya doon, masasabi kong kahit si D.S. Ramos ay disciplinarian, doon ko nakita na nagbibigay siya ng payo at pag-asa sa marami. Kaya dito, kung makikita natin yung binasa natin, walang kalungkutan dapat na nananatili sa ating buhay. Sabi nga, doon sa sermon ni AA, dapat daw within 40 days, nakamove on na tayo sa pagdadalamhati. Sapagkat ang Panginoon ay may inihahandang mas magandang bagay sa ating lahat. Ano po yung bagay na yon? Ito po yung una. Ang kamatayan ay hindi pagtatapos ng buhay. Ito ay panimula ng tunay na buhay na kasama ang Panginoon. Kahit sa katahimikan ng kamatayan, ang pananampalataya ni D.S. Ramos ay patuloy na nangangaral sa atin maging sa kanyang kamatayan.
mayroon tayong matututunan sa kanyang buhay kahit wala na siya sa mundong ito. Ang pananampalataya ay kanyang ipinamuhay at dapat ding ipamuhay natin ang pananampalatayang ito. Nagsisimula ang ganap na pagsuko sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkilala sa Kanya. At alam natin na sa buhay ni Daddy Norbing, ni Lolo Norbing, tinatawag ko na rin kasi siyang Daddy. Kasi nung nagpapasimula po ako magpastor sa Bulacan Cluster, magkaka-cluster kasi kami niyan, di na ako naalis ng Bulacan Cluster minsan lang ako maimbitahan sa Obando, sa ganito pang pagkakataon. Alam niyo po, meron po kaming laging gumagala kami lagi nila AA Nila Pastor Frank, ayan, si Daddy Norbing, si DS Joel. At pag kami ay nakasakay sa sasakyan, ang palagi naming pinag-uusapan ay yung patungkol sa ministry, yung pananampalataya. Kung papaanong pauunlarin ang pananampalataya ng bawat kaanib ng iglesia. Kaya doon, nagkakaroon kami ng planning kahit kami ay nasa sasakyan. At doon makikita natin na yung kanyang pagsunod sa Panginoon, ang pagsunod natin sa Diyos, ay ang pagpapasimula na ipinamumuhay natin ang ating pananampalataya. At ang pagpapasimula ng pananampalataya ay ang ganap na pagsuko sa Panginoon, na siya na ang ating sinusunod, hindi na ang ating sarili. Kaya ako po humahanga kay Daddy Norbing, kasi kahit po nung yan ay nagkakasakit na nasa kawan nagsisimba, minsan biniro ko sabi ko, Daddy, pwede pa ba ako kayong mag-speak? I-schedule namin kayo. Wala kang problema. Basta ipagpaalam mo ko kay Ate Lay. Sabi ko, wag na ho, baka mapagalitan ako. Kaya nandoon yung kanyang pagtingin talaga sa ministry kahit na meron siyang dinaramdam, kahit meron siyang nararamdaman sa kanyang panglupang katawan, hindi mapipigil na yung kanyang pananampalataya ay ipahayag niya ang salita ng Panginoon. Kaya makikita natin na yung pananampalataya ay tunay niyang ipinapamuhay. At dito, sabi nga, ang buhay at kamatayan ng isang lingkod ng Panginoon ay isang banal na pag-aalay ng buhay sa Diyos. Tulad ng kandilang nagbibigay liwanag, habang nauupos, mayroon itong pakinabang hindi lang sa sambahayan, kundi sa maraming bagay. Kung titingnan po natin, kaya po gusto ko sana doon magsalita Kasi baka magka-osteoporosis ako dito. Saka gusto ko sana nakikita si DS Ramos Yung kasing buhay niya parang liwanag na nagmumula sa Panginoon Maraming nagpatotoo na ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa marami. At ito ang katunayan ng kanyang buhay at yung pananampalataya niya sa Diyos ay ginagawa niyang aksyon. Hindi lamang dedikasyon, kundi mayroong kasamang aksyon. Kaya tandaan po natin yon. Ang pananampalataya ay hindi lang dedikasyon, kundi kinakailangan ng aksyon. Pangalawa, sinabi doon sa verse 7, ang pakikipaglaban ay kanyang ginawa. Kung titingnan natin, ang pakikipaglabang ito patungo sa buhay na walang hanggan ay maaaring maihalintulad natin sa buhay ng ating minamahal na Pastor Norbing, dahil yung kanyang buhay, hindi lang siya nakikipaglaban para maitaguyod yung kanyang pananampalataya, kundi para makatulong sa kapwa, pinaglalaban niya yung ano ang tama para makatulong sa maraming mananampalataya. At yan
ang resulta kung bakit ngayong kaawaan ni Cristo UMC ngayon ay isa ng inspirasyon sa ating distrito. Salamat po, Daddy Norbing, sa inyong effort. Hindi man niya ito naririnig, pero ito ay isang katunayan na ang kanyang buhay ay ipinagamit niya upang ipaglaban kung ano ang sinasabi ng Diyos na katotohanan para sa pananampalataya natin. Ang ministeryo ng pakikipagbaka ng pananampalataya ay hindi lamang ang pagtataas ng kamay, paglaban sa kung ano ang nararanasan natin, kundi ang pakikipagbaka ay kung ano ang tama, ito ay ang iyong gagawin. Hindi pwedeng sabihin natin na kagaya ng sinabi ng Panginoon na pinapatawad ko kayo, gagawin niyang patawarin tayo. Hindi ito kagaya ng pangako ng tao na kapag sinabi ng tao ang kanyang pangako, kung minsan ito ay mayroong pagdadalawang isip pa. Pero kung ang sinusundan natin ay ang Panginoon, ito ang mangyayari sa atin. Kung ipaglalaban natin ang katotohanan, mararanasan natin ang buhay na may gantimpala. Ang tagumpay ay katapatan hanggang wakas. Makita niyo po, kahit siya'y nasa ospital, kahit nung dinalaw namin nung huling 3 weeks ago, si Daddy, ang palagi pa rin niyang iniisip ay ang makapaglingkod sa Panginoon. Kaya makikita natin na parang isang tulad ng sundalo na nananatili sa kanyang pwesto. Hindi siya aalis dahil ang command sa kanya ay doon ka. Magbantay ka. Ang command sa kanya, mananatili ka dyan dahil mayroong parating na kaaway o kalaban. Ang pananampalataya natin dapat daw ay para tayong sundalo na binabantayan natin ang pananampalatayang ito patungo, tayo'y nakikipaglaban patungo sa buhay na walang hanggan. Pangatlo, ang pagtatapos ng buhay ay pasimula naman ng tunay na gantimpala ng Panginoon. Ang kamatayan ay nagtatapos sa mundong ito. Pag sinabing patay ka, wala ka na sa mundong ito. Pero pag sinabing may buhay na walang hanggan, doon nagpapasimula ang tunay na gantimpala ng Diyos. Bakit ko po ito nasabi? Dito kasi sa lupa, daing problema eh. Sino po bayad na sa utang? Maraming hindi pa. Sino po dito ang nagbayad ng 20 kanina sa Bombay? Ang dami nating isipin eh. Ang dami nating pinoproblema. Ano ba ang healthy na kakainin ko? Ako po, mga kapatid, lagi kong iniisip, ano na ba ngayon ang kakainin ko? Kasi next year 40 na ako. Sabi nila, life begins at 40. Yun palang sinasabing life begins at 40, doon na pala magsisimulang maglabasan ng mga sumasakit sa katawan mo. Pero kay D.S. Ramos, kahit may sumasakit sa kanyang katawan, hindi niya yun iniinda. Magampanan lamang niya yung pananampalatayang minana niya galing sa Panginoon. At ito ang ipinamamalas niya para sa kanyang iglesyang pinaglilingkuran. Ang kamatayan ay pagtatapos ng buhay sa mundong ito. Ngunit ito ay hindi pagkatalo, kundi ito ay tagumpay na ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Ang pamana ay nasa katapatan natin sa ating paglilingkod. At ang paglilingkod ay hindi pagpapasikat, kundi ito ay pagsunod sa ating Panginoon. Kita niyo po, yung kwento kanina, ang lalaking simbahan ang nadistinuhan ni Daddy. Pero ba't pinili niya yung maliit na simbahan? Kasi ayaw niyang magpasikat.
Anong gusto niya? Ang gusto niya, kung saan siya inilagay ng Diyos, pagyayamanin niya yung ministeryong pinagkatiwala sa Kanya. Kaya nakita naman natin ang resulta ng Kanyang mga ginawa doon sa maliliit na iglesia. Particularly ang kawan ni Kristo. Kaya kung ganito rin ang magiging buhay natin, hindi tayo naglilingkod para maging teatro ang simbahan. Gagawin natin na ang simbahan ay kung saan nando doon ang presensya ng Diyos. Naglilingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon. Mararanasan natin ang gantimpala ng ating Panginoon. Sabi po dun sa Matthew 25:23, magaling, tapat, at mabuting lingkod. D.S. Ramos, di nyo man po kami naririnig ngayon. Kayo po ay isa sa tapat at mabuting lingkod ng Panginoon. At sa huli po, ano ba ang ginagawa natin sa ating buhay ngayon? Tayo ba ay pinapawalang bahala natin ang pananampalataya? Pinagpapawalang bisa ba natin kung ano ang itinuro sa atin ng ating Panginoon? Ang sabi dito'y, dapat nating pinaghahandaan ang ating kinabukasan upang sa gayon, tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Ang gantimpala dito ay ang putong ng korona, ng katwiran. Ang kanyang pananampalataya ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Tulad ng butil ng trigo na kailangang mamatay upang magbungang muli. Sabi po yan dun sa John 12:24 na kinakailangang mamatay upang magkaroon ulit ng bunga at inspirasyon sa marami. Kaya po ako'y nagtataka palagi, bakit ba sa tuwing ako'y maiimbitahan, hindi anibersaryo ng church, hindi sa birthday ng miyembro ng ibang church, ako po'y laging naiimbitahan pag may patay. Hindi ko po alam kung ako ay pastor ng mga patay. Pero ang lagi ko pong pinapaalala mga kapatid, tayong lahat ay kailangang mamatay sa ating mga sariling buhay. Kailangan nating kalimutan ang ating sarili para tayo ay makaranas ng ibang tao naman ang makinabang sa atin at magbunga yung ating pananampalataya at maibahagi kung ganong katapat ang ating Panginoon. Hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng tao. At sa akin pong pagwawakas, gusto ko pong ikwento kung papaanong minsan kaming nagtagpo ni D.S. Ramos sa isang Christmas Institute. Minsan kasi nakaupo ako, dahil nung panahon po na yun, hindi ko lang matanda kung anong panahon, iba na talaga pag tumatanda eh. Execom po kami ng district. Nataon, si Frances, kasama ko po sa Execom. Apo pala ni D.S. Ramos. Nung nakaraang buwan, nung April, nagkakamustahan pa kami ni Ses nila ng mga Execom dun sa GC. At may nag-PM sa akin, sabi niya, nagpastor ka na pala. Sabi ko, alam mo kung bakit ako nagpastor? Dahil din kay Lolo Norbing. Kasi nung panahon na tayo ay nakaupo doon sa meeting natin sa Execom, lagi niya akong kinakausap na, paano ba yan, nagpastor na si Ron? Kayo magkakaibigan, hindi ka pa papapasok sa ministry. Kaya doon napaisip ako. Ang tagal ng panahon bago ako nagdesisyon. At nung minsan, nagkita rin kami sa music festival sa Giginto, Emmanuel,
Dahil mayap na po ako noon, hindi na ako MYF. Kinausap na naman ako ni DS Ramos at ni Pastor James. Ano ba plano mo sa buhay mo? Sabi ko, ang plano ko mag-abroad eh. May application na ako noon sa South Korea eh. Pero alam nyo po, hindi ko pala talaga maiiwasan yung mga prophetic na sinabi sa akin ni DS Ramos na may nakikita pala siya sa akin na ako pala talaga yung magpapastor kasi ilang trabaho yung pinagtrabahoan ko, hindi talaga ako naging matagumpay eh. Kaya sabi ko, nung namatay si DS Ramos, sabi ko, isa siya sa tumayo na ama ko sa distrito. Kasi nung panahon na yon, ang DS nun, si DS Joseph eh. Estadilla. Tapos nun, naging si DS Rojas muna. Tapos naging si DS Estadilla ulit. Tapos nun, si AA. Noon, nagbabalak na akong mag-quit sa pagpapastor. Sabi nga doon sa Facebook, gusto ko nang mag-stop, magpastor. Pero alam nyo, laging may paalala sa akin si DS Norbeng. Huwag mong sayangin ang buhay mo dahil lang sa nararanasan mong pagsubok. Huwag mong sayangin ang ministeryong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos dahil lang sa mga nagkokomento sa iyo. Huwag mong sukuan kung ano ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya doon, sabi ko, talagang malaki ang impluwensya din sa akin ni DS Ramos sapagkat sa mga panahon na ako'y nanghihina din sa ministry, dahil kami ay magkaka-cluster, siya na talaga ang tumayo na mentor ko nung panahon na yun. Kaya, kung papaanong doon sa binasa natin sa Timoteo, ay nagpahayag na siya ay malapit ng pumanaw at makakamta niya na ang korona ng buhay, maaaring ito rin ang naging sigaw ni DS Ramos bago siya malagutan ng hininga. Malapit na akong mamatay at tatanggapin ko na ang korona ng pagpapala, ang gantimpala ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, palagi nating tatandaan, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag nating sayangin ang buhay na ito. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay may pakinabang. Kaya po, DS Ramos, saludo po kami sa inyong paglilingkod, sa inyong ministeryo, at sa inyong buhay bilang amin pong nakakatandang pastor sa amin bilang mga batang manggagawa po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Patuloy po nating purihin ang Panginoon sa mensahe na ating narinig at sa awit po na ihahandog po sa atin ng Kuya Bio. Praise, praise. But my friend, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart.
Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, when you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope. There's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Para po sa ating awit ng pasasalamat at pagtatalaga, sama-sama po nating awitin ang Face to Face. Kristong anong hinam, masaya kung mamamasta.
Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na banal at dakila sa lahat, sa kabila ng kamatayan, narito kami, Panginoon, upang magpuri at kilalanin ang iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na tapat sa aming mga buhay. At sa buhay ni Lolo Pastor, Panginoon, nakita namin ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Aming Diyos, tulad ng iyong ninanais, nais mo kaming bumalik sa iyo, Panginoon, na maging mabuting mga lingkod mo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, nasaksihan namin, Panginoon, na ito ang nangyari sa buhay ng aming Lolo Pastor. Sa dami ng patotoo, sa dami ng mga kwento, Panginoon, nasaksihan namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa kanyang buhay at kung paano po siya ginamit. Hindi lang siya, Panginoon, maging ang kanyang buong sambahayan, kung paano niya ito inakay, Panginoon, papalapit sa iyo, kung paano niya hinipo ang buhay ng bawat iglesia na kanyang napuntahan, Panginoon. Amin pong pinagpapasalamat, Panginoon, ang buhay na ito, Panginoon, na iyong ipinahiram sa aming Lolo Pastor. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat halimbawa na kanyang pinakita, sa bawat inspirasyon na aming dapat tularan. May mga pagkakataon na mahirap na para sa kanya, Panginoon, ngunit ito yung kagalakan namin sa paglilingkod. Sa kabila ng kahinaan, mga pagsubok, dumating man kami, Panginoon, sa kalagayan ng aming mga pisikal na katawan ay hindi na kinakaya. Aming kagalakan, Panginoon, yung paglingkuran ka at sumunod sa iyong naisin, Panginoon. Aming Diyos, sa oras na ito, patuloy namin kinikilala ang lahat ng iyong mabuting gawa sa buhay ng aming Lolo Pastor. Maraming salamat po sa kanyang buhay. At sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, dalangin namin na patuloy niyo kaming umulat sa ganitong klase ng paglilingkod. Bilang mga manggagawa, bilang mga miyembro, Panginoon, aming naisin na ibigay ang aming pinakamainam para sa iyo, maging sa huling patak ng aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ito po yung aming dalangin na sa oras na ito, aming makita ang iyong hiwaga, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na patuloy nakikilos sa amin, lalo kung aming pipiliin ang pagsunod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng Lolo Pastor. At dalangin din po namin sa kanyang buong sambahayan, sa mga darating panggabi, Panginoon, kayo po yung patuloy na yumakap sa kanila. Maranasan po namin, Panginoon, ang kaaliwan na nagmumula sa inyo na sa kabila ng kalungkutan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang langit ay nagdiriwang dahil sa mabuting lingkod mo na ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na tumimo sa aming mga buhay ang kanyang halimbawang ibinigay sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, nais naming ibalik ang walang hanggang pasasalamat, ang walang hanggang kapurihan. Sa pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Patuloy nating tanggapin ang masaganang basbas ng ating Panginoon. Patuloy na iparanas ng Diyos sa atin ang kanyang paglingap, ang kanyang
kaawaan, lalong higit sumaatin ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos, lalong higit sa pamilya ng naiwan ni D.S. Norbeng Ramos. Taglayin natin ang biyaya ng ating Panginoon, ang Diyos Ama, Anak at Banal na Santong Espiritu, ang gumabay sa atin hindi lamang ngayon, kundi sa habang panahon. Amen.